Ang presyo ng siling labuyo sa Calasiao Public Market tumaas at pumapalo na sa 500 pesos ang kada kilo. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, matapos ang halos 3 linggong tuloy-tuloy na pag-uulan, apektado na ang supply ng sili. Ganon din ng iba pang klase ng gulay na ibinibenta sa mga pamilihan sa probinsya ng Pangasinan. Kapansin-pansin, nakukonti lang ang laman ng isang plastic ng siling labuyo na nagkakahalaga ng 10 piso. Kulang daw ang supply kaya mataas din ang presyo ng siling labuyo na pumalo na ngayon sa 500 pesos kada kilo kumpara nung nakaraang linggo na 150 pesos lamang. Tumaas din ang presyo ng siling haba na ngayon ay nasa 100 pesos kada kilo kumpara nung nakaraang linggo na 30 pesos lamang. Parang po ang ano po namin, nasa 8 pieces lang po. 8 pieces, magkano? 10 piso. Eh dati, Ano po, marami po. Isang dakot po dati. 10 pesos po. Ayon sa mga tindera, mula pa sa Quezon Province, Benguet at Pangasinan ang mga siling labuyo na inaangkat ng mga tindera sa Bagsakan Market sa Urdaneta City. Posible raw na naapektuhan ng presyo dahil sa mga nagdaang kalamidad. Hinala rin ng ilang mamimili na sadyang naapektuhan ng mga bunga ng sili dahil sa naranasang mga pag-uulan. Nagmahal na po sir, lahat naman ng gulay sir, nagmamahal na rin. Mahal na rin sir, ito katulad nito sir, 10 piso, kakonti maliit pa lang. Bukod sa sili, mataas din ang presyo ng ilang gulay sa mga pamilihan mula sa highland vegetables gaya ng repolyo, lettuce at wumbok. Mataas din ang presyo ng patatas. May kataasan din ang presyo ng native vegetable gaya ng talong na aabot na sa mahigit 100 pesos per kilo. Ayon sa Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG, karaniwan ang pagtaas sa presyo ng gulay ngayong tag-ulan. Apektado kasi ang supply ng gulay. Pero asahan daw na sa mga susunod na linggo ay unti-unti na ring babalik sa normal ang presyo at supply ng gulay. Siguro temporary lang yan. Pagka hopefully mag-settle yung situation, baka bumaba naman na po. Chris, sa ngayon tuloy-tuloy pa rin ang monitoring na isinasagawa ng Department of Agriculture sa mga taniman ng gulay at ng sili sa iba't ibang panig nga sa probinsya ng Pangasinan para malaman kung gaano kalawak yung danyos na iniwan ng nagdaang mga bagyo, ganun din ng habagat. Samantala, dito naman sa Malemgas Public Market, ayon sa mga negosyante, sadyang apektado raw talaga yung quality ng mga inaangkat nilang gulay sa Bagsakan Market. Ang ginagawa nila, dinidiskartehan na lamang para ma-dispose pa rin nila yung kanilang mga panindang gulay. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.